pa ito ang tamang oras. Sinusubok ng Panginoon yung pananampalatayang meron si Maria. Pero dahil si Maria ay isang believer, isang mananampalatayang totoo, naniniwala siya sa kayang gawin ng Diyos, anong ginawa ng Panginoon? Ginawa ng Diyos na yung tubig ay maging alak na rin. Kung ikaw ay believer, gagawa ng himala ang Diyos sa buhay mo. Amen! Amen po ba? Amen! Magugulat ka minsan isang araw. Yung mga bagay na pinaniwalaan mo, mahahawakan mo na. Pero anong sabi nila? Kahit na dumating yung panahon, bakit pa naging believer si Maria? Hindi lang ng panahon na yon. Kahit nung panahon ka pa ako ng Panginoon sa krus, nasa si Maria po? Yung kanyang ina. Nasa? Kung mababasa natin sa salita ng Diyos, nandoon siya sa paanan ng Panginoon. Naniniwala pa rin siya kahit wala na magawa ang Panginoon. Kaya nga yung mga tao kumain eh. Ilan po yung pinakain ng Panginoon? May 5,000 lalaki, may 7,000 lalaki. Lahat sila hindi naniniwala sa Panginoon nung nakapako na ang Panginoon. Pero si Maria, naniniwala pa rin siya kahit wala nang magawa ang Panginoon. Tayo po, kung dumating yung panahon na walang ginagawa ang Diyos, naniniwala pa rin po ba tayo? Ang tagal ko na pinag-pray itong anak ko, Pastora, ba't hindi naman ko gumagaling? Meron po ako nabasang isang libro patungkol sa isang evangelist na bumubuhay ng patay. Pinag-pray, nabubuhay yung patay. Pag pinag-pray yung mga tao, gumagaling yung mga sakit, pero may anak siya. Pipi at bingi, hindi gumagaling. Minsan tinanong niya na sa Panginoon, Lord, bumubuhay ako ng patay. Pag nag-pray ako sa may sakit, gumagaling. Pati namin itong anak ko, hindi gumagaling. At hindi siya sinagot ng Panginoon. Tayo po, pag may mga katanungan sa buhay natin, pinipili pa rin po ba natin magtiwala sa Panginoon? O nag-aalinlangan na tayo? Ito pa masakit, mga nanay, mga magulang at kapatid. Si Maria wala nang nagagawa ang Panginoon. Alipin pa rin siya ng Panginoon. Sumusunod pa rin siya sa Panginoon. Pero tayo, pag wala nang magawa ang Diyos sa buhay natin, hindi na sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin, iniiwanan natin siya. Inuuna natin yung mga bagay na akala natin nandoon ang kasagutan. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Lahat ng paraan gagawin ng kaaway para hindi tayo makadalo. Lahat ng paraan gagawin ng kaaway para hindi tayo magpatuloy. Darating yung panahon, maging asawa nyo, pimigilan kayo sa pagano ng gawain. Pag-aawayin kayo na mag-iina, pag-aawayin kayo mag-asawa. Bakit? Kasi alam ng kaaway, pag nasira ang relasyon, masisira yung paglilingkod mo sa Panginoon. But this is the right time for us, maging kagaya ni Maria, maging totoo tayong naniniwala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Tandaan nyo ito, mga kapatid ko dito sa Echado. Maging kabahagi na tayo ngayon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Malapit nang dumating ang Panginoon. Kinukwento ko nga sa mga kabataan kung nanood kayo nung nakaraang Foundation Day. Nung yung panahon na, lagi ko ito pinapatotoo din kasi hindi rin ako makapaniwala. Pag sinerch nyo sa YouTube, yung Euphrates River ganyang kataas. Ang nakalagay sa pahayag, matutuyo yun at dadaanan ng 200,000 sundalo. Papunta sa Israel para digmain ng Israel. Yun na po yung Battle of Armageddon. Kung iisipin mo, dito po ba sa Isabela, may natuyo na po bang ilog dito? Diba? Pero alam niyo po, pag sinerch nyo, hindi ko lang mapanood eh. Alam niyo po, pag napanood nyo, mula 2020, ang Euphrates River po ay nandito na. Meron po itong tower na makikita nyo. Na yung tower na yun eh, parang sukatan ng tubig niya. Ganyan. Saan na yung tubig eh? Malapit na. Amen! Malapit na. Kaya ang tanong sa atin,
Sinubaybayan niya ang Panginoon. Meron pa tayong mababasa sa salita ng Diyos na iningatan niya sa kanyang puso yung mga nangyayaring ganitong bagay. Bakit? Kasi naniniwala siya. At kaya siya naniniwala because he loved the Lord and he is empowered with the Holy Spirit. Amen? Kung mahal mo ang Panginoon, hindi ka wawalay sa Panginoon kahit anong mangyari. Yung nararanasan yung kahirapan, ako, ikaw'y maniniwala, ako nararanasan ko rin po yan. Sabi ko nga po sa Macau sino po rito ang 6 na anak? Sabi ko sa taga ko, walang nagtaas Nagulat sila na 6 yung anak ko. Akala nga po nila na wala pa akong anak, ganyan. Pero sabi ko sa kanila, 6 na po anak ko. At alam niyo po, biglaan pa yung pagpunta ko doon. Alam niyo po, magkano pang masahe na pumunta po kami doon. Gumastos po ako ng almost 20. Kasi 18,000 po yung ticket ko. Dahil 3 days before na lang, bago ko lang po. 3 days before po ako bago pinayagan ng aking asawa, ganun din dito. Kaya wala rin akong pera nung bago ako pumunta dito. 3 days na lang bago pumayag din yung asawa ko. Pero hindi po tayo bibiguin ng Diyos. Amen! Kaya po kailangan maging servant tayo, alipin. Kapag sinabi ng salita ng Diyos na magpasakop tayo sa ating mga asawa, magpasakop tayo. Ano sabi sa Pedro? Kapag hindi ang mananampalataya sa Diyos, sa paraan ng pagpapasakop mo sa Kanya, matadala mo siya dahil makikita niya sa iyo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Amen! Amen po ba? Minsan kaya nagkakaproblema ang pamilya dahil hindi nagpapasakop ang babae sa lalaki. Ako po, kung ako lang, ang dali po pumunta dito. Sabi nga ng Pastor Lito, balik ka sa anniversary. Pag pinayagan po ako, hindi po ako maalis ng hindi ako pinapayagan ng asawa ko. Kahit tanong niyo pa po yan sa asawa. Magsasalita po ako nung nakaraan sa District 7, Youth Camp Revival. Sinabi ko sa kanya, binibigla na akong umuho Then umuho na rin ako, sige po pumunta ako. Nung sinabi ko sa kanya, ba't pumayag ka na? Ganyan. Nag-pray ako, Lord, lawag mo, pumayag asawa ko. Inagabihan, bago ko kumbaga gabi, tapos gabi ang alis ko, doon pa lang hindi siya pumayag. Okay, nag-pray na pa ako. Ako din, bago ako pumunta rito, 3 days before, bago niya ako pinayagan. Ang mga pastora Melin ate, punta ka na dito. Dito ako pinapayagan, nag-pray kayo. Hindi po madaling magpasako. Pero yan ang sinabi ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kahit mas magaling pa tayo sa kanila. Kahit mas marami tayong ambag kesa sa kanila. Kasi po ako, hindi po ako nagyayabang. Gusto ko lang pong ma-share yung sarili ko experience po ito Sa bahay po namin in 13 years time. Ang asawa ko po full-time kaming dalawa. Wala po yung ibinibigay sa akin na libo-libo Sa 1 linggo, 1,000, pagkakasahin ko yun. Ako bumibili ng gamot ng nanay ko. Nagbabayad ng kuryente, tubig namin. Sige nga po, meron po ba rito ganyan? Diba? For 13 years time. Pag nanganganak ako rin nagbabayad doon. Pero hindi ko po yun ang asawa ko. Sumusunod pa rin ako sa kanya. At sinisikap ko sa sarili kong hindi magsalita pagdating po sa pera. Bakit po? Alam ko sa sarili ko na lahat ng meron ako ay galing sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kapag nanumbat tayo, ito po tatandaan natin, kapag tayo ay nanunumbat, para na rin natin sinabi, dahil ito sa akin. Ako kasi magaling ako Tama mali. Kayabangan po ang panunumbat. Hindi po tayo magkakaroon ng pagpapala kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Meron nga po kami inaakay dun sa, pasensya na po, puro sa makawang patotoo ko Ang tagal ko po kasi doon, hindi ko akalaing umabot ako halos ng 2 buwan. Meron kami inaakay doon. Attend ka ng linggo sabi namin.
Alam mo, wala kang trabaho kung wala dahil sa Panginoon. Oo nga, Pastora, hinahiglad ako dati. Na-hospital ako, tapos nung pinag-pray ako nila, Pastora, gumaling ako, tapos ngayon na naman, sige po, atin ako ng linggo. Alam, hindi mo pati ng linggo. Nung pinuntahan na namin Bible study, nakahiga na naman. Taas na lang na. Sabi ko lang, sister, huwag kang mangangako sa Diyos nang hindi mo pinagkitan. Ano sabi ng salita ng Diyos? Huwag kang mangangako sa Diyos nang hindi mo kayang gawin. Amen! Amen po ba? Lord, bigyan niyo lang akong trabaho, ibibigay ko to sa'yo. Panginoon, tumaas lang yung grade ko. Panginoon, ma-promote lang ako. Alam niyo yung mga ganyang salita. Alam ng Diyos eh. Panginoon, pag pinagpala mo ako. Ingat tayo sa mga pangako natin sa Panginoon. Amen po ba? Si Maria, naging alipin siya ng Panginoon. Sumunod siya sa Panginoon, naniwala siya sa Panginoon. Kaya naging kalugod-lugod sa Panginoon ang kanyang buhay. He is the Alpha and the Omega. Alam na ng Diyos ang mangyayari. Kaya pumili na siya ng isang babae na talagang kalugod-lugod sa kanya at kaya siyang paniwalaan kahit mamatay pa siya sa krus ng Kalbaryo. Kapag dumating na yung panahon, mga kapatid, na parang walang ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. Para bang, Lord, lahat naman ginagawa ko, doon mo mas lalong ipakita na mahal mo talaga ang Panginoon. I-exercise mo na yung tiwala mo. Panginoon, naalala ko po, nagpapastor ako sa linis ng tren. Nilakad ko mula Makati hanggang Taguig. Habang naglalakad po ako, heels pa. Siyempre, pag dalaga ka, naka-heels ka pa. Pag ganito po ngayon sa araw, kahit nakapaan na minsan, mahapon lang si saan mo. Alam niyo po, no, naglalakad ako, Lord, para sa inyo, tirilang araw. Panginoon. Tapos namimigay ka ng truck sa lilis ng tren mula doon sa, doon hanggang doon. Siguro mga, mula rito hanggang doon, Ati Maling. Ganun po kalayo. Tapos pabalik naman sa church, nagbigay ka ng trucks. Mahal po kayo ng Panginoon. Pero nilakad mo. Minsan parang nandun pa lang ako sa kalagitnaan, parang gusto ko na umuwi. Nakakahiya. Alam niyo naman sa Maynila, napakaraming tao doon, di ba po? Nakikita ka lahat sila, naka-jeep ko, naglalakad ka. Tapos sasabihin mo, ang Diyos mabuti, ang Diyos tapat, ang Diyos nagbibigay. Kahit sa mga panahon kailangan natin magsakripisyo, ipakita natin na mahal natin ang Panginoon at naniniwala tayo sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah! Bakit naging kalugod-lugod si Maria dahil doon? Kahit wala nang magawa ang Panginoon, nasa krus na, lahat na ng pinakain, di pa ako sa krus ang sinasabi. Pero si Maria nasa paanan ng Panginoon, naniniwala pa rin siyang mabubuhay muli ang Panginoon. Kaya pagdating sa mga gawa, isa siya sa mga nag-aantay ng banal na Espiritu. Bakit? Alam niya na yung banal na Espiritu ang tutulong sa kanya para tayo ay magtagumpay. Ngayong umagang ito, bago tayo matapos, balikan natin yung 45 po ng Lucas chapter 1. Sabi doon, Lucas chapter 1 verse 45, sabi doon, pinagpala ka sapagkat sumasampalataya kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon. Isa pa nga po, lahat po tayo. 1, 2, 3, go! Pinagpala ka sapagkat sumasampalataya kang matutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon. Kung tayo ay magiging mapalad lang kung tayo ay nananampalataya. Hindi puro reklamo sa Panginoon. Hindi puro panunumbat sa Panginoon. Alam niyo po ba, minsan sinusumbatan natin ang Panginoon. Sa anong paraan? Lord, nagbibigay naman ako, bakit ganito? Panginoon, nagtatapat naman ako, ba't niyo naman ako binigyan ng sakit? Walang masama doon, pero bandang uli, huwag mong kakalimutang magtiwala sa Panginoon. Naalala niyo po si Wag sa Bible. Nagtanong din siya sa Panginoon.
Sabi niya, Panginoon, bakit naman ganito yung ginawa niyo sa akin, ganyan, 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 pero sa dulo mababasa niyo. Pero alam ko, piliin natin kung sino yung magiging nanay ng ating mga anak, ng magiging anak. Ganon din sa mga babae. Piliin natin kung sino magiging tatay ng ating magiging anak. Amen! Mga dalaga, ayaw namin kayo mapahamak. Hindi kayo magkakaroon ng girlfriend at boyfriend to experience something. Gawin natin banal yung ating mga katawan para sa Panginoon. Amen! Sikapin natin kung wala na tayo sa tamang edad, mag-pray tayo. Alam niyo po yung pinsan ko, missionary din po siya sa iba-ibang bansa. Sabi ko sa kanya, Abeng, mag-asawa ka na, 32 years old ka na. Pero alam niyo po, ang hamon kasi sa amin ng lola namin ay, invento ko to yung first boyfriend mo, yun na rin ang last boyfriend mo. Kasi ganun daw siya nung siya ay dalaga pa. At alam niyo po ang itsura ng lola ko, sa side ng makito ko, kamukha po siya ni Gloria Romero. Nung dalaga siya. Ganun na ganun po. Ang ganda niya talaga. At alam niyo po, sa dami ng mga naligaw sa kanya, mula La Union hanggang Pangasinan ng lolo ko, talagang sinusuyo siya. Wala siyang maamoy na kahit anong sigarilyo at alak. Sundalo ko yung lolo ko eh. Pag pumunta dun sa bahay ng lola ko, okay. Sabi niya, napakatino talaga ng ano. Kaya sa lahat na naliligaw sa kanya, yun ang sinagot niya. Ito masaya. Pagkatapos daw ng kasal nila, nagpainom. Nagulat siya. Sabi niya, hindi siya makapaniwala na umiinom yung akala niya walang bisyo. Nanigarilyo, nagulat siya. Lumabas yung totoong ugali. Yun yung sinasabing lumalabas yung totoong ugali. Meron nga akong binata na kilala eh. Sabi niya sa akin, sabi ko kasi sa kanya, alam mo, masyado na matagal yung pag-aantay mo dyan sa babae na yan. Sabi ko sa kanyang gano'n. Mag-pray ka nga ng iba pa. Tapos siya, sabi ko, huwag masyado suyuin. Tingnan mo rin kung mahal ka. Pag hindi ka mahal, mag-pray ka na ng iba. Kasi ang Diyos, kayang bigyan mo. Alam mo, sabi ng lalaki, hindi pagka, pagka dalaga, susuyuin, pero pag-asawa na, alilali. Sabi ka no. At teka lang, balik tayo sa pinsan ko. Maganda kasi yung patotoo niya. Missionary po siya. Yun nga yung lola ko, ganun yung kanyang paniniwagan. Pag nag-boyfriend kayo, yung first kiss nyo, yung first nyo, siya dapat. Kaya kami talagang ganun yung sa amin na kung sino siya talaga. Yung pinsan ko, sabi nga, ate, wala pa kasi ako nakikilala eh. Ito pong pinsan kong to, nag-mission sa Cambodia, Myanmar, Thailand. Talagang ITs po siya. Kung makakita niya sa Facebook. Alam niyo po, katatawa ko, nung siya po ay, nito lang, itong taon lang na to, nagbibiruan pa kami nung gender reveal ni Onyx. Sabi ko, Abeng, wala ka pa bang ganyan siya. Kasi, sa kakakulit ko sa kanya, sabi niya, ate, may boyfriend na ako. Nagulat ako. May boyfriend ka na agad? Sabi ko gano'n. At alam niyo po, ang naging boyfriend niya, foreigner. At hindi lang po basta foreigner. Kristiyano rin yung buong pamilya. Ang pangalan niya, Nehemiah. Nehemiah ko. Sabi ko, marunong ka ba magluto? Kasi ikaw yung apelido mo. At alam niyo, pinagpala siya ng Panginoon. Binigyan siya ng, nakita ko dun sa Nehemiah po na yun. Sabi ko, ate, Abeng, sa Amerika ka natitira niyan. Sabi kong ganon. Sabi niya, hindi ate. Sabi niya sa akin, dahil alam niya na mahal ko ang Pilipinas, siya ang mag-aadya, siya ang titira rin. At alam niyo po yung lalaki bumili na ng condo, ganyan-ganyan. Ang bilis po na pangyayari. Nitong taon din na to, ikakasal na siya. Ganon eh, bakit? Kasi nagpipray ka kung hindi ka mahal. May hinala ng Diyos sa'yo. Amen! Yung iba kasi, unbeliever na lang. Wala namang pogi sa simbahan namin. O kaya, mga lalaki, unbeliever na lang. Ba? Iba ang Diyos pag nagbigay ng asawa. Titiisin ka.
kahit sa pangit na ugali mo. Tama ba? Diba? Kapag ikaw ay binigyan ng Diyos, hindi ka ilalayo niyan sa Panginoon. Ba't ko itong sinasabi? Kasi hindi lang naman po mga nanay ang nandito. May mga dalagang binata rin tayo. Ayaw natin silang magkamali. Amen po ba? Kaya dito, bago tayo matapos, sabi dito sa verse, balik tayo sa Lucas chapter 1. Sabi dito ay, paano ito mangyayari? Tinanong ni Maria. Sabi dito sa verse 35, sumagot ang anghel, sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Para magawa ni Maria ang kalooban ng Diyos, kinakailangang siya ay puspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen po ba? And we need the Holy Spirit right now like never before. Ngayon natin kailangan ng pagkilos at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kailangan natin siya sa bawat araw. Kailangan natin siya sa bawat oras para magawa natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kasi napakadali pong magkasala ngayon. Yung nga pong magnakaw, hindi na mahihirapang magnakaw ngayon. Tama po ba? Scam lang, tapos na eh. Diba? Kunin lang yung Gcash, ano mo, tapos na. Kuha na yung, sa Manila po napakaraming ganyan. Kaya wag po kayo magkiklik-klik ng kung ano-ano. Tama po ba? Meron na po ba na biktima ng scam dito? Diba? Meron. Diba? Tayo, online scam. Mga magnanakaw ngayon, yun ang pinag-aaralan. Kasi pag nagnakaw sila dyan sa daan, diba? Mahahabol pa sila eh. Pero yung online, hindi mo na mahabol. Meron nga po akong isang kilala na sa CityLink po namin, DSWD. Ang tagal namin nag-aantay, nagkakwentuhan na rin kami. At nakwento niya na yung nanay po 73 years old, ay may jowa. May jowa na akong. Talo ka ti Grace, apang ko. Apang ti Grace. Ito masakit. Sabi nung apang, ay para magkaroon tayo ng negosyo, papadalan kita dyan. Sabi gano'n. De, excited si, 73 years old. Diba, ito'y pag-asa ka pa ulit. Hindi daw papayag si Johnny. Diba po, at alam nyo, pinadalan siya, pero after po niyang padalan, ito na masakit. Kinukuha sa kanya yung pera. At hindi lang yon, sabi, di ba mahal mo naman ako? Padalan mo naman ako kasi para magkaroon tayo ng negosyo. Pain lang pala yun. Kaya alam nyo, kapag ka hindi galing sa Panginoon, alam niyo po nangyari dun sa 73 years old, na ibenta niya po yung lote ng kanyang mga anak. Kaya habang nagkukwentuhan kami nung namin, CityLink DSWD, pinag-pray ko siya sa Panginoon dahil problemado siya dahil tinitirahan nila ay nakasanla. Kaya tayo, kailangan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Kasi kung wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, madali tayong madadaya ng kaaway. Madali tayong mababagsak. Madali tayong manghihina. Konting problema lang, paypayan ka lang ng problema ng kaaway, babagsak ka na. Pero kapag nakaluhod ka palagi sa Panginoon, humihingi ka ng patnubay sa banal na Espiritu. Meron po bang nakaluhod na bumagsak? Meron po bang, try niyo po luhod kung babagsak kayo. Di ba po hindi? Pero kapag nakatayo ka, babagsak ka. Pero kapag nakaluhod ka, hindi ka agad babagsak. Ano ibig sabihin nun? Huwag tayo magmalaki sa sarili nating lakas. It's not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Amen? Kaya kailangan natin sa bawat araw na
ay maiwan sa mundong ito. Panginoon, kung may kasalanan pa ako nakatago, search my heart, Lord. Panginoon, kung hindi ka lugod-lugod sa iyo mga salitang nabibitawan ko, patawarin niyo po ako, Panginoon. Kaya po kami mag-asawa kapag may mga pagkakataon na nagtatalo kami, ang iniingatan ko yung bibig ko. Ang lagi kong inaalala yung mga anak ko, paglaki nila, gagayahin nila ako, kaya ako po sa biyaya ng Diyos talaga. Kahit tanungin niyo po yung anak ko, tahimik po ako, hindi po ako nagsasalita. Magsasalita ako, pag nangatwiran ako, hindi pa rin nakikinig, tahimik lang po ako. Nagpe-pray ako sa isip ko dahil ayokong ma-impyerno dahil lang sa asawa. Ayokong ma-impyerno dahil lang sa mga bibig o mga salitang lumalabas sa bibig ko. Amen! Ayoko may masaktan ako ng damdamin. Tayo mga tao, pag nasaktan tayo, mananakit din tayo. Gano'n, sinabihan mo ako niya, ba't ikaw? Ano ka rin, ganito ka, di ba? Ganyan ang kaaway eh. Titrigger ka niya. Na magalit. Bakit? Kasi pag nagsalita ka, hindi mo na mababawi yun. Tama, mali. Ito pa ang masakit sa pananalita. Hindi nawawala yung sakit sa damdamin. Tuwing naaalala, sumasakit yung damdamin. Tama po ba? Kaya mag-ingat tayo. Kung wala ang kapangyarihan ng banal na spirito sa atin, puro magsasalita tayo ng hindi magaganda. Bakit? Ang tingin natin, basta makapanakit ako, basta maramdaman na rin yung sakit na naramdaman ko. Hindi po ganun ang mga Kristiyano. Naniniwala tayo, aayusin ng Panginoon ang lahat sa buhay natin kahit hindi tayo magsalita ng pangit. Amen po ba? Kahit nasasaktan ng mga Kristiyano, marunong magpatawad yan. Kasi nung ang Panginoon ay nasa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Hindi nila alam kung ano yung kanilang ginagawa. Kapag puspos ka ng banal na spirito, kapag puno ka ng banal na spirito, sa Gawa chapter 1 verse 14, si Maria ay isa sa mga napuspos ng banal na spirito. Kaya ano nangyari sa kanya? Nagpatuloy siya mangaral ng salita ng Panginoon dahil alam niya at sa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon, nararamdaman niya yung presensya ng Panginoon. Ngayong umagang ito, tayo ay patuloy na magtiwala sa Panginoon. Bakit pinili ng Panginoon si Maria? Una, dahil iningatan niya yung kanyang sarili. Banal, kalugod-lugod at karapat-dapat sa Panginoon. Pangalawa, naging believer siya. Naniwala siya sa Panginoon. Hanggang kamatayan, may nangyayari man o wala. Naniwala siya, sumunod siya sa Panginoon. Lumalapit siya palagi sa Panginoon. At ano pa yung isa? Naging alipin siya ng Panginoon. Kahit na masakit sa kanya, mahirap sa kanya, sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin kung anong sinabi ng Panginoon sa akin. Kaya ngayon, anong hamon sa atin? Tayo, nais ba nating maging kagaya ni Maria? Nais din ba nating maging karapat-dapat sa Panginoon? Kung gusto nating gamitin tayo ng Panginoon, we need the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Hindi lang tuwing revival yan. Hindi lang tuwing linggo yan. Araw-araw, we need the power of the Holy Spirit. Ano sabi ng Efeso? Huwag tayo magpakalasing, kundi magpakapuspos tayo sa banal na Spirito. Amen! Yung mga naglalasing dyan sa kanto, araw-araw mo makikita ng lasing. Kahit masakit na yung ulo nila, kahit butos na yung bulsa nila, lasing ng lasing. Ang gusto ng Panginoon sa atin, ganon. Araw-araw, nasahin natin sa ating buhay, na banal na Spirito, pumilos kayo. At kahit naranasan na natin, magnanasa pa tayo, hihilingin pa natin ang hihilingin. Kasi ang banal na Spirito, ang kailangan natin sa mga huling panahon. Amen po ba? Amen. We need the power of the Holy Spirit. Tayo po'y manalangin sa Panginoon.